Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pahayag ng iba't ibang political leaders natin doon sa announcement ni VP Sara na 3 Dutertes ang tatakbong senador sa 2025. Okay, reminder lang, meron tayong available stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-order dito na number 0916-9000-997. Limited lang po ang stock kaya first come first serve. First week of July ang delivery. Okay, ito na, reaction. Unahin natin yung mga pro Duterte. Si Attorney Roque, sabi niya, Duterte magic, buhay na buhay. Hindi palaos ang mga Duterte. Dahil nagpanik na daw ang mga iba't ibang opposing candidates, yung mga anti-Duterte nagpanik na. Sabi niya, you thought that the Duterte magic is gone? Everybody is panicking over the announcement that the 3 Dutertes will run as senator in 2025. Agree ba kayo dito na nagpapanik na ang kabilang kampo? Okay, sabi niya, our fellow Filipinos are excited on having Dutertes in the Senate. Some would say that the term of Duterte has already ended and let's move on. You cannot blame the public as during the time of Duterte, there was peace and order in the community. Ako, totally agree ako dito sa sabi na Attorney Roque na yung magic ng mga Duterte nandyan pa rin. Namimiss nga na daw nila ang brand of leadership, brand of service ng Duterte. So, there was peace and order in the community. Sa West Philippine Sea na lang, malayang nakakapangisda ang ating mga mangisda sa Zambales panahon ni PRRD. Ngayon, natatakot ng mangisda yung taga Zambales. Ang mga local government unit doon, yung Masinloc, Zambales ba yun? Nag-advise na sa kanilang mga fishermen na hanggat maari, umiwas na lang, baka tutuhanin ng China yung banta na ikukulong nila in 30 days yung mga fishermen na mag-trespass. Panahon ni Duterte, wala yun. Ngayon lang. Ano pa? Yung threat sa giyera. Panahon niya, wala. Kalmado lang. Walang mataas na tensyon. Ngayon, marami na ang nagsasabi na napakalapit na po ang giyera. Yun, may tumawag kay Maharlika, isang general, pinaghahanda ang giyera. Ako kanina may tumawag din na yung general na yun, na hindi ko rin masabi ang pangalan. Sabi niya, naghahanda rin siya at tinatanong niya ako, kumusta na ako. Matagal na hindi kami nag-usap kasi parehas na kaming retired. Tinawagan niya ako. At isa sa pinag-usapan namin yun na paghahanda sa giyera. So, droga. Maraming nagsasabi na bumalik na yung dating kalakaran sa droga. Panahon ni PRRD, talagang hindi naman totally nawala yung problema sa droga. Kaya lang, sila? Nagtago, naglaylo. Ngayon, bumalik na. Ano pa? Yung MILF na problema.
It was during the time of PRRD na nagkaroon talaga ng katuparan. So, tignan nyo, wala nang problema sa Abu Sayyaf. Wala nang, wala nang kidnapping, wala nang yung kaguluhan sa Mindanao, wala na. Kaya dumarami na ang turista na namimisita, even Tawi-Tawi. Ako nga, gustong-gusto kong mapuntahan yung Tawi-Tawi dahil yung peace and order doon talagang secured na. Hindi katulad noon na ang daming kaguluhan. So, tama itong si Attorney Roque nga there was peace and order in the community. Okay, si Attorney Panelo naman, sabi niya, we are in exciting times. The countdown has begun. Ang galing. The exciting new political ballgame spawned by the departure of BP Sara from the Marcos cabinet has been expanded by the entry of the Dutertes in the Senate race and adds luster to it. Agree. Nakaka-excite ngayon ang 2025 midterm election. Dagdag ni Attorney Panelo, sabi niya, 3 Dutertes running for the Senate in 2025 is a political storm. Ang galing ng ng salita. Political storm. Bagyo, Yolanda ito. That their detractors, ito na yung sinasabi ni Attorney Roque na nagpapanik na. That their detractors and those undeservingly clinging to power will not be able to contain and survive. The Dutertes will be the demolition team that will dismantle the vested political structures built by those who turn their backs on the people's welfare and interest and who focus on enriching themselves in office and transgressing the constitutional rights of individuals and entities. Medyo mabigat ito. May pasaring. Yung mga nagtraidor daw sa mga Duterte. Walang utang na loob. Na instead na pagsilbihan ang mga taong bayan, wala. Inuuna yung pagpapayaman. Kaya humanda kayo, sabi ni Attorney Panelo. Okay. Ito naman si Senate President Escudero. Sabi niya, it is the right to run for any position in the upcoming election and the right of our countrymen to choose who they want to serve in any position in the government, sabi ni Escudero. Sabi niya, the announcement of BP Inday Sara na tatakbo yung tatlong Dutertes would signal the start of politicking for the 2025 midterm election. Okay? So, agree ako dito kay Senator Escudero na karapatan ng bawat isa. Kahit nga si Speaker Martin Romualdez, ganun din ang sabi niya, we are in a democracy. Basta qualified, walang makakapigil sa pagkandidato ng mga tao. Correct. So, mabuti pa itong si Katunying, maalala ko ulit si Katunying. Merong vlog ni Katunying na grabe, nakaka-insulto yung tawa niya. Pinagtatawanan ni Katunying itong pagkandidato ng tatlong Duterte sa Senado ngayong 2025. Talagang nang aasar. Kala mo kung wala, basta nakakainis. Kaya sige na lang, pagbigyan na lang natin si Katunying. Alam na natin kung ano ang color niya, sino ang amo niya. I love you, Tunying. Yung sinira niya si daming mga
batikos, ang daming mga paratang na ibinato nila kay Attorney Vic Rodriguez. Alam na natin yun. Ah, so, good luck sa mga detractors, mga ano. Okay, ano ang reaksyon ng Marcos camp, yung Dilawan camp, Pink camp? Okay, another vlog ko na lang yun kasi talagang nagpapanik na sila.